Tatlong bagay po ang chine-check po natin sa engine bay, electrical at counter chassis. Yan po yung tanong sa atin ng ating follower kung ano daw ang chine-check company after sales na tinatawag na per service o 1,000 kilometers. So ito na nga guys, pag nadala ninyo ang inyong sasakyan sa company po, ay ito po ay nire-record po ng service advisor, quality control at mga mekaniko. So kapag nasa mekaniko po yon, tulad po nabanggit natin, tatlong bagay ang chine-check po ng mekaniko sa after service. Yung tinatawag po natin sa engine bay, tinitingnan po natin ang quality ng inyong langis kung nasa level, at siyempre mag-change oil na rin tayo, pati yung kanyang filter. At chine-check din natin dyan yung mga fluid, katulad ng transmission fluid, katulad ng brake fluid, kung nasa tamang level sila. At chine-check din natin yung coolant natin kung nasa tamang level. Kasama na dyan sa chine-check natin yung noise, yung tunog ng inyong makina, tinitignan natin dyan yung vibration, tinitignan din natin yung pump belt ng inyong pong aircon o inyong alternator, chine-check po natin, at chine-check din natin yung voltage ng inyong baterya kung kumakarga ang inyong alternator o ang inyong baterya ay nalulubat. So yan po yung chine-check po namin sa inyong pong engine bay. At pagkatapos niyan, titignan sa electrical tayo, titignan po natin yung inyong pong headlight, kung gumagana, tinatawag natin dim light, tinatawag natin low and high. Chine-check din namin dyan yung signal light, kaliwa, kanan, o yung tinatawag din natin hazard light. Lahat po yan, chine-check po ng mga mekaniko ang inyong aircon kung malamig o hindi. Pati lighter, chine-check namin yan, pati ang airbag. At chine-check din natin dyan yung tinatawag din po natin sa ating pong dashboard, o mayroon siyang pundi o wala. Chine-check din natin dyan yung busina. Ganun po ang mga trabaho ng mga technician sa mga kasa, lalong-lalo na sa mga first service. Siyempre, kasama dyan yung ilaw sa likod, yung preno natin, yung park light, chine-check po namin yan. Kung automatic transmission, chine-check namin yan, nilalagay namin sa parking, reverse, neutral drive, kung may mga kalabog siya o nagsiship o maganda yung laro niya o maganda po yung respond. At yan po yung chine-check sa first service. Siyempre, kapag nagaling na po tayo sa engine bay, electrical, at siyempre, titignan din po natin yung under chassis. Chine-check namin dyan ang inyong quality ng gulong. Kung ito mayroong balon o mayroong crack. At tinitignan namin dyan yung tire pressure. At siyempre, hindi mawawala, hinihigpitan din namin ang inyong gulong. Yung 4 na gulong, hinihigpitan namin yan, kasama ang inyong reserba, ang hangin. Chine-check namin lahat yan. Pagkatapos, inaangat natin yan, chine-check din natin yung tinatawag namin underneath. Sa underneath naman po, yun po yung naghihigpit kami ng mga tornilyo, lahat ng makikita namin. Simula sa 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, lahat yang hinihigpitan po namin katulad ng caliper. Hinihigpitan natin yan, chine-check natin yung hose ng preno, baka mayroon siyang lamat o mayroon tama. At chine-check pati po kung mayroon po siyang leak, para magawa siyang lahat. Ang leak ng between ng inyong makina at transmission, mga oil seal, chine-check natin yan, ng inyong shock. Chine-check po natin kasama po yung pipe, yung mga bracket dyan. Chine-check po ng lahat ng mga mekaniko para po masigurado lamang na ang sasakyan na dinala nyo po ay na-check po namin lahat. Ganun po yung ginagawa po ng mga mekaniko sa inyong sasakyan kapag dinala nyo na po yan sa company. Pagkatapos niyan, pag na-check po yan, pag na-check po yan, niro-road test po ng mekaniko. Yung tinatawag po nating road tester. Ang trabaho naman po ng road tester, siya po yung mag-road test ng inyong sasakyan kung may problema o wala. Kapag may narinig siya, anuman ori sa iyong sasakyan, ibabalik niya yan para
siguraduhin yung ingay, i-confirm na yung sasakyan na ito ay mayroon pong ingay. Ganun po magtrabaho po ang kasa. Sa ngayon po, nasa per service pa lamang tayo doon. Tinatawag natin per service. Meron pa po yung 5,000. Tatapikin din natin sa sunod yung 5,000. Anong ginagawa sa 10,000, kung anong ginagawa sa 5,000 at sa 20,000, 15,000, 25, 30 hanggang maharting tayo sa tinatawag nilang tawag po ng 100,000 kilometers o 3 years, alin ang mauna. So lahat po yan habang tumatagal ka po, pero ang tinatawag pong 5,000, 15, 25, 35, ang labor cost dyan hindi gaano malaki. Pero pagdating po ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, asahan nyo na po pataas ng pataas ang labor cost at mataas ang inyong gastos. Saan po ba mas malaking cost na mga gastos ninyo? Ang magastos po dyan, pagdating mo ng 20,000, malaki na yung gagastusin mo. So pagdating 25, 30, hindi gaano, 35. Pagdating mo ng 40, malaki yung gagastusin mo. Pero pagdating mo ng 80,000 at 100,000, dodoble na yung labor mo, dodoble na yung parts mo, dodoble na yung mga pinapalitan namin. So wag po tayong magtataka kapag ang ating pong sasakyan, bumili tayo ng brand new, wag po tayong magtataka bakit tumataas ang charge, bakit tumataas ang labor charge ng mga company, dahil nga po marami po tayong pinapalitan na pesa. Maraming ginagawa. So ipapaliwanag natin yan sa sunod na mga video po natin para maintindihan natin lalong-lalo na sa mga bumibili ng bagong sasakyan at maunawaan nila dahil nagugulat sila pagkatapos ng service, ang laki ng binabayaran nila. So guys, sa pag-service po ninyo, kaming mga mekaniko, mga technician natin guys, meron po yung ginagawa. Hindi pwedeng wala na ginagawa. So papaliwanag natin yan. So kung nagustuhan mo ang video nito, natapos mo po tong video nito guys, huwag mong kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share mo rin ang mga video nito at sabayan mo na rin ng comment sa mga video kong ito para sa sunod na mga upload ko ng mga video ay magkaroon tayo ng inspire. Salamat sa pag-follow mo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Muli, ay inyong kaibigan na si Mr. Pads.